Usap po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 91. Awit siya ng Palisero. Siyang naghahangat ng pagtutok ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makapagsasabi kay Yahweh, mukat kang lukan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang nililigtas. At kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na makpag. At sa kalinga niya ay palagi kanyang nang nakatigiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok ng mga kaaway. Ni sa anumang dumarating na salot pagdagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot sa araw na dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak kung hindi ka maano. Ikaw ay magmamasid at sa panunod mo mapapatunayan, iyong makikita taong masasama yung pinagparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan, hindi mo aabuting ikaw ay mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagbilin. Saan mang dakong paparoong tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan. Nang sa mga bato pa amoy hindi nasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o iyong babagsik. Di ka maano sa mga serpente at iyong bababagis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa na kung sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakuluhan. Aking ililigtas at sa bawat isa ay padarmalan. Siya'y bibigyan ko ng at gaganti pala ang mahabang buhay at nakatitiyak, natatamo nila aking kaligtasan. O Diyos, na dakilamang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami Panginoon sa iyo sa gabi ito. Winewelcome namin o Diyos sa mainit na presensya ng Banal na Espiritu. You are welcome in this place, Banal na Espiritu. Lord, you are welcome in this place, God. Hallelujah. Prepare the heart, Lord God, to worship you in the Spirit and God. Panginoon, kahit pulutan mo ang Banal na Espiritu, ang malayang makipisang sa amin upang magtayo sa aming pagpupuri sa iyo. Aming dalangin ka na Diyos. Hallelujah. Ang kaluwalhatian mo, Diyos, ang siyang maranasan ng bawat isa. Ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya mo, Panginoon, ang mensahe na dadalhin ng iyong lingkod. Through the power and the presence and anointing of the Holy Spirit, Lord God, ay tunay na tumimo sa bawat isa. At ngayong sandaling ito, Panginoon. Hallelujah. Sa panghuli, Panginoon, na pagsasalita pansamantala ng iyong lingkod ang aming head pastor. O Diyos, ibuhos mo ang iyong anointing, wisdom and revelation, Panginoon. At ngayong sandaling ito, O Diyos, sinaselebrate namin, Panginoon. Hallelujah. Ang pagtayo ng 100% Church in International Mission in the name of Jesus. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name. Amen. Sa pagkarating itaas, ang ating Panginoon Jesus, for all His done and said, we give praise, Lord Jesus.
body, of his flesh, and of his bones. For this reason a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for gracing our fellowship tonight. Indeed, you have always been faithful to your promise that as we gather as one body, your Spirit will just descend in our midst. And as your Spirit assumes dominion in our midst, teach us, allow us to fully understand your word without any semblance of doubt and reservation. Let your Spirit and wisdom just take control of our minds, so that the wealth of knowledge that will flow out of your mouth shall rest upon our lives, and nothing shall be taken away by the devil. Because your Spirit, who sows the seed, shall only sow on the fertile ground of our lives. Tonight, as we gather before your presence, let your Spirit just teach us, bless us, and allow us to experience the spirit of love and of unity and of faith. We bring you back all the praises and the glory and thanksgiving. In Jesus Christ's name we pray, and everybody said, Amen. Pwede na po tayong umupo, mga kapatid. At magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon. May babaan din natin buksan yung aircon. Siguro para medyo mabawasan yung ating pagdurusa dahil sa init. Malaking kabaligtaran po ito sa lugar na pupuntahan namin dahil ang temperature daw ay 0. Dito sa atin, ang temperature ay 100. Kaya malaking kaibahan. At alam niyo mga kapatid, na ibahagi ko kanina dun sa first service, na nitong mga nakaraang araw ay aking pinag-iisipan kung ano ang mabuting mensahe na maibahagi sa kapuluan na naakma sa okasyon ng aming paglalakbay sa ibang bansa. Maraming mga magagandang paksa ang aking ikinonsider. Pero sa tuwing aking pag-aaralan at sasaliksikin yung paksang iyon, walang nabubuo at hindi pumapasok sa aking isip yung mga bagay na dapat kong tandaan at mga bagay na dapat kong ibahagi. Nasabi ko nga dun sa mga kapatid, until last night, until early this morning, wala. Pero nung ako'y magising noong 6:45 I slept 4 in the morning. Nagising ako ng 7, before 7. At isang bagay ang ibinahagi sa akin ng Panginoon. Sabi ni Lord, ito mensahe na yung dalhin sa aking bayan. Ito'y may kinalaman po doon sa maaaring maganap sa pagkakataon na kami umalis at maglakbay sa ibang bansa. Ang nais ng Panginoon, unang-una, ay ipahiwatig sa lahat ang kahalagahan ng iglesia na dapat nating alagaan, suportahan, sinupin, pagtibayin at palaguin. Kasi baka maging dahilan ang ating paghihiwalay ng panghihina ng bawat isa, magmula sa mga manggagawa, mga namiminuno, hanggang sa mga kasapi. Dahil may mga banta na pagka kami umalis, marami raw ang aalis. Eh sabi ko, bakit kayo aalis, hindi naman ako aalis? I'm not resigning. I will merely fulfill a mission sortie in the West.
Bakit kayo aalis? At paano yun? Pagbalik ko, di wala kayo. At sabi ko rin sa mga katandaan, pag umalis kayo, paano na yung you have your pants lang, di ba? Pero sa katotohanan mga kapatid, mayroong napipintong pagsalakay ang kaaway sa ating iglesia. Kasi alam nyo, pagka wala yung pinuno, o wala yung pinuno, ginagawang pagkakataon ng kaaway upang gumawa ng isang bagay na maaaring ikasira at ikawasak ng gawain. Yan po ay isang prinsipyo, hindi lamang sa iglesia, kundi sa mga samahan at organisasyon. Mas sa military, wala yung general, di ba? Vulnerable yung mga kasundaluhan dahil sa kawalan ng tagapanguna. Pero sa katotohanan, mga kapatid, meron namang mga itinalaga na mga laga at mamahala. Kaya lamang, nagkakaroon ba ng parang anxiety, parang nagkakaroon ng negative thoughts na parang mahirap itong bagay na ito. Kasi yung mga iba, iniisip ka rin, mahirap wala yung natin tagapanguna. Kapag wala yung tagapanguna, naalaala ko nung araw ng mga kapatid, pag wala yung teacher, yung mga pupils, ang ginagawa, di ba, naglalaro, nagbabatuhan ng papel, di ba, nagbibilog ng pinipitik na gano'n, di ba, nung araw, nung mga tayo mga nag-aaral pa. Sa opisina naman, pagka wala yung bossing, di ba, nagkukwentuhan, nadagdagan. Ano kasi, naikwento ko sa mga kapatid. Kung pumasok ako tanghali, yun namang presidente, tanghali rin pumasok. Pareho kami tanghali kung pumasok Pero nauunahan ko siya. Ako tanghalian siya pagkatapos ng tanghalian. Yan ang pasok namin Pero bago ako pumasok sa opisina, hindi ako dumadaan sa main entrance. Doon ako sa likod. Hindi lang, may garahe ko sa may likuran Titingnan ko muna. Kwentuhan ang kwentuhan, bidahan ng bidahan, kilitian ang kilitian. Bigla akong papasok kayo para nakakita ng multo, sabay sub-sub na gano'n. Alam mo, daming ginagawa. Kasi pagka wala yung mga pinuno, gano'n lang nangyayari di ba? Di ka naman sa iglesia. Hindi lamang nagkakaroon ng yung bang ang tawag doon, parang panlalamig, parang katamaran, parang nawawala yung yung inspirasyon na maglingkod, sumamba, di ba? Gumawa, maglingkod. Ang nangyayari, parang naging scatter. Pero mga kapatid, dapat natin tandaan na mahalaga ang iglesia, mahalaga ang gawain ng ating Panginoon. Unless na matutunan natin at malaman ang bagay na ito, baka ganun ang ating kahinatnan. Masira at mawasak ang gawain ng ating Panginoon. Na mga kapatid, bakit natin sinasabi na ang church ng Panginoon mahalaga? Pinag-aralan natin ito noong nakaraang mga buwan, maraming beses ko na i-share ang bagay nito. At marami po tayong mai-consider na dahilan kung bakit mahalaga ang gawain ng ating Panginoon. I will only cite 3. Number 1, unang-una, dapat po natin tandaan na ang church ay mahalaga. Okay? Dahil ang Panginoon ang nagtatag nito. Di ba? Ang Panginoon ba ay magtatatag at magtatayo ng isang gawain na walang halaga? Hindi.
Ang iglesia po ay itinatag ng Panginoon for a very special reason. Siya po ang builder nito. Sabi nga sa Matthew 16:18, "And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it." So malinaw na ang iglesia ay itinatag ng ating Panginoon. Sa anong kadahilanan? Marami pong dahilan kung bakit ang church ay natatag. Gusto ng Panginoon, unang-una, na magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga taong kanyang nilalang na napabalay sa kanya dala ng kasalanan. Ang mga taong makasalanan ay hiwalay sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya ang gumawa ng paraan upang muling makapanumbalik yung napakagandang pagsasama, yung napakagandang fellowship, yung napakagandang unity ng mga tao na kanyang nilalang ayon sa kanyang sariling larawan at wangis. Tinubos ng Panginoon ang bawat isa sa kanila sa kasalanan na kanilang ginawa. Ang Panginoon ang nagbata ng lahat ng hirap at pagdurusa upang masumpungan ng tao ang kapatawaran at ang himala at biyaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mahalaga ang iglesia dahil ang iglesia ay binubuo ng mga taong binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing dugo, it means life. It means buhay. Ang ipinambili ng Panginoon sa iglesia ay ang kanyang sariling buhay upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo magkaroon ng buhay. Upang sa pamamagitan ng kanyang sakit, tayo magsigaling. Upang sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, tayo guminhawa. Yun po yung great exchange. Ang sabi po sa Isaiah 53:5, "He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." Nagulpi, nabugbog, napahirapan na ang layunin ay hindi lamang tayo tubusin sa ating kasalanan, kundi tubusin tayo sa sumpa ng sakit at karamdaman. Siya ang nagkasakit, siya ang nahirapan, siya ang nagdusa upang ating masumpungan ang kaginhawahan at kagalingan sa ating lupang katawan. Dakila ang ating Panginoon. Kaya dapat bigyan natin ng pagpapahalaga ang iglesia dahil hindi mura ang ibinayad upang ang iglesia ay matatag. Mga kapatid, ang layunin ng Panginoon tayo pagkaisahin. Ang nais ng Panginoon, makipagkaisa doon sa pulutong ng mga taong kanyang tinubos at iniligtas. Doon sa talatang ating binasa ay ipinakita yung pagkakaisa ng Panginoon at ng kanyang iglesia. Sinasabi ng iglesia na binubuo ng iba't ibang bahagi. Binigyan po ng diin dito sa ating teksto na ang iglesia, sinasabi po dito sa Ephesians 5:30, "For we are members of His body, of His flesh, and of His bones." Ano po yung tinutukoy dito na tayo'y bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang laman, ng kanyang buto? Yung pong iglesia ay isang katawan na binubuo ng mga taong tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. Tayo po'y iisa na dahil nakipagkaisa sa atin ang ating Panginoong Jesus. Tayo iisa na by virtue na tayo naging bahagi ng kanyang katawan na walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Sinasabi na ang ulo ng katawan
Ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at tayong mga tao ang kasapi at mga miyembro ng katawan. Ang sakit ng ulo, sakit ng buong katawan. Ang hapdi ng paa ay hapdi ng buong katawan. Ang sakit ng katawan, sakit ng buong bahagi ng katawan. Kaya dito makikita natin yung kaisahan. Na mga kapatid, mahal ng Panginoon ang mga tao, lalong-lalo na ang makasalanan. Mahal ng Panginoon ang taong makasalanan, hindi yung kanilang kasalanan, kundi yung mga tao. Magkaiba po yung mahal ng Panginoon ang mga kasalanan at yung mahal ng Panginoon, yung mga tao na makasalanan. Hindi yung kasalanan na kanilang ginagawa ang mahal ng Panginoon, kundi yung mga taong nagkasala. Bakit? Dahil ang mga taong makasalanan ay naharap sa tiyak na kaparusahan at kamatayan. Ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito ay upang hindi maranasan ng taong paghahatol, lalong-lalo na dahil sa nalalapit na ang kanyang muling pagdating, magkakaroon ng paghahatol. At ayaw ng Panginoon na kanilang maranasan yung sukdulang kaparusahan sa kasalanan na ginawa ng tao. Ang gusto ng Panginoon, lahat ay maligtas at dumating sa pananampalataya. The Lord is not slack concerning His promise, as some count His slackness, but His long-suffering, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter chapter 3, verse 9. Gusto ng Panginoon lahat dumating sa pagsisisi. Ang ibig sabihin, gusto ng Panginoon lahat maligtas. Ayaw ng Panginoon na sino may mahatulan. Gusto ng Panginoon ang lahat ay pagpalain. It is the perfect will of God to bless men. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, just as your soul prospers. Itinatag ng Panginoon ang iglesia upang sa gayon ay magkaroon ng tahanan ang mga tao na kanyang iniligtas. Magkaroon ng pagsasama-sama, ng fellowship, hindi lamang sa kanilang kapwa mananampalataya, kung hindi higit sa lahat sa banal na spirito na siyang dahilan kung bakit ang katawan ay buhay. Bakit buhay ang katawan ni Kristo? Hindi dahil sa katotohanan, hindi lamang dahil sa katotohanan na ito'y binubuo ng mga tao. Gusto ko maunawaan ninyo na ang katawan ay may spirito. The Spirit of the Lord dwells in the body of Christ. Parang tayo buhay. Bakit tayo buhay? Meron tayong kaluluwa at spirito. Kaya tayo gumagawa. Kaya tayo lumalakad. Kaya tayo humihinga. Meron tayong espiritu. Meron tayong buhay. Ganon din ang katawan ni Kristo. Bakit ito ay may buhay? Dahil sa espiritu ng ating Panginoon. Na mga kapatid, ang gusto ng Panginoon pagkaisahin, magkaroon ng fellowship, ang mga pagkakapatid sa pananampalataya, magkaroon ng fellowship sa banal na espiritu, magpatibayan ng paniniwala at pananampalataya, magbahaginan ng mga patutuo upang makita ng lahat ang katotohanan na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, upang alagaan ang mga tupa na napabilang sa kawan ng ating Panginoon. Itaas ang antas sa kanilang kaalaman, itaas ang antas sa kanilang pananampalataya, upang ang bawat isa ay magamit sa gawain na kung saan ay tinalaga ng Panginoon ang kanyang iglesia. Dahil ang bawat isa na nasa loob ng katawan o ng iglesia ng ating Panginoon ay binigyan ng gawain. Sabi ng Panginoon, humayo sa sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tinapal. At dahil mayroong dakilang gawain, gusto ng Panginoon ang bawat isa ay pagtibayin sa kaalaman at pananampalataya upang ang bawat isa ay mabisang magamit sa gawain ng pagwawagi ng kaluluwa para sa kanyang kaharian.
Ito rin ang venue na ginamit ng Panginoon upang tipunin ang kanyang mga lingkod. Upang sa gayon, sa panahon ng kanyang pagtupad sa kanyang pangako, na siya muling babalik, ang bawat isa'y masumpungan na nasa loob ng katawan, nasa loob ng iglesia, wala sa labas. Dahil ang nasa labas, hindi mapapabilang sa mga taong kukunin ng Panginoon upang ipagsama sa kanyang kaharian. Yung lamang nasa loob ang kanyang kukunin at ipagsasama sa kanyang kaharian. At habang tayo'y naghihintay sa pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako, ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng fellowship, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Gusto ng Panginoon ang bawat isa'y maging matibay na bahagi ng katawan. Turuan, sanayin, di ba? Kaya sabi, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. For the day is fast approaching when the Lord will come in His glory to take us into His kingdom. Huwag ninyong kalilimutan ang pagsasama-sama, ang pagdalo sa gawain, at mag-aralan sa isa't isa. Bakit kinakailangan mag-aralan sa isa't isa? Bakit kinakailangan magpatotoo sa isa't isa? Bakit kinakailangan na ang bawat isa'y gumawa at maglingkod ng sama-sama para sa kalwalhatian ng ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, nandoon na naman yung sinasabi kong gusto ng Panginoon tayo pagkaisahin upang sa panahon ng kanyang pagdating, lahat tayo masumpungan at upang kanyang maibigay sa atin yung kanyang pangako bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Gusto ng Panginoon, walang mapahamak, pagkos ang lahat ay masumpungan ang kaligtasan at maisama sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng church. Kung ating pag-aaralan yung parable of the Good Samaritan, yung wounded person beside the road, which is actually the representation of men. Alam niyo kung saan dinala ng Good Samaritan nung kanyang masumpungan sa tabi ng daan? Sa bahay tuluyan sa iglesia. Ano ang layunin kung bakit yung mga sugatan na makasalanan, yung mga wounded, yung mga taong nagdusat ng hirap sa kamay ng kaaway, ang gusto ng Panginoon, alagaan. Kaya nagubili ng Good Samaritan doon sa may-ari ng bahay tuluyan, alagaan mo siya upang sa aking muling pagbabalik, ikaw ay aking gantimpalahan at babayaran pa kita ng karagdagang halaga. Ang kanyang kinakausap na tagapangalaga ng bahay tuluyan, yun ay simbolo ng pastor. Yun ay simbolo ng tagapangalaga ng tahanan ng ating Panginoon. Tayo nasa loob ng iglesia ng Panginoon upang alagaan, upang ang mga sugat ay paghiluming, upang ang mga tao ay palakasin, upang ang mga tao ay sanayin, upang magamit sa gawain sa loob ng kanyang tahanan, sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Alam niyo, kinukwento kong banta ng kaaway sa aming pag-alis. Ito, makinig ko kayo mabuti. Mahalaga ba ang church, mga kapatid? Ang nasa isip ng kaaway, kasi hindi siya nagtagumpay sa kanyang layunin na ibagsak ang Panginoong Jesucristo. We have been saying that all along. The devil failed to deflect the advent of the Lord Jesus Christ, and so now he bent his ire to the prized possession of the Lord Jesus Christ, and that is His bride, the church. Makinig kayo mabuti. Kapag ang iglesia ng Panginoon ay nasira ng kaaway, that is good as saying, tinalo niya ang Panginoon. Kasi hindi siya nagtagumpay kay Kristo sa kanyang layunin na kanyang patayin at wasakin ang gawain ng Panginoon. He was defeated on the cross in Calvary. Victory was
assured when the Lord Jesus Christ rose from the grave after the third day. 2,000 years ago, the devil was defeated by the Lord Jesus Christ. Galit na galit ang kaaway. Kaya yung kanyang nalalabing lakas na nandun sa kanyang buntot. Because his head was crushed by the Lord, as was prophesied in Genesis chapter 3. Sabi ng Panginoon doon sa serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. And so that prophecy came to pass, because when the Lord had risen from the dead after the third day, that he was buried, yun yung sinasabing victory has been achieved. Yun ang pagkakataon na ang ulo ng demonyo ay dinurog ng Panginoon. Pero ang karakter po ng serpent o ng bulaki o ng uod, pag inapakan mo yung ulo, gumagalaw ang mundo. As if buhay yung ahas, di ba? Pero sa katotohanan, wala na yun eh. Kaya lamang na-revive ang kaaway dahil sa kasamaan ng tao. What fed this serpent was the sin and iniquity and unrighteousness of men. Yun ang nag-energize sa kanya eh. So that the serpent described in the book of the beginnings, the book of Genesis, as we examine the book of Revelation, you will see that the serpent had become a dragon. Hindi na siya ahas na kapatid. Dragon na siya. Bakit lumaki? Bakit naging malakas? Bakit naging makapangyarihan? Bakit mas naging mapanganib? Dahil sa mga taong makasalanan na nagpapakain at nangangalaga, tumatangkilik at sumuporta sa gawain ng diablo. Na mga kapatid, ang kaaway ngayon kumikilos. Paano kumikilos ang kaaway? We always say that the devil is the greatest liar. He is the great deceiver. What he is using is the mouth. Bibig palagi yan. Paano ngayon wawasakin ng kaaway ang iglesia ng Panginoon? Isipin po natin mabuti. Yan sila pastor yun, pag-alis yan, aalis na kami rin. Yan. Pag wala na yung pinuno, di ba? Sitsitan, parang sa opisina, kwentuhan, di ba? Kung minsan lang pagkakukwentuhan, buhay ng may buhay. Di ba? Hindi lang yung buhay ng mga leaders, buhay ng kanilang kapwa, mananampalataya. Ay, alam mo yung si Sister, Sister Ana, napakayakap niyan, kanya. Nabalitaan namin, naghanda yan dahil kaarawan. Handa niya raw handa, huwag ka, yung kanyang inihanda, puro kanya ng mga pusa at aso. Nahinuli sa kalye, mga gano'n, di ba? Pagka may mga ganong usap-usapan sa loob ng iglesia, may problema. Doon nagsisimula ang alitan. Doon nagsisimula ang awayan. Doon nagsisimula ang pagkakabaka-bahagi. Ang ginagamit ng kaaway ay yung kanyang influensya, yung kanyang bibig. Mabalasik po at mapanganib ang kaaway. At may mga bahagi ng iglesia na sinasabi natin lubhang mapanganib. Dahil sa loob ng iglesia, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, there are indeed dangerous people inside the church. Why there are dangerous people inside the church? Because there are men and women inside the church who was part of the fallen race. Nandoon sila. At sila'y ginagamit ng Panginoon upang panghinain, upang wasakin, at upang
patayin. Gamitin natin yung salitang patayin completely ang gawain ng ating Panginoon. Yun ang layo ng kaaway. Sabi nga sa John 10:10, "For the thief cometh to steal, to kill, and to destroy." Death and destruction. Mga kapatid, sa loob ng iglesia ay may mga mapanganib na tao na magbabahagi ng mga bagay na magiging sanghit dahilan upang magkaroon ng pagkakabahabagi sa loob ng iglesia. Pagka may mga tao na nagsasalita ng laban sa gawain, ng laban sa kapwa, laban sa pananampalataya, ang kanilang tunay na sinusugatan ay hindi ang kanilang kapwa, kung hindi ang Panginoong Jesucristo. You have to remember that the church is the body of Christ. So that ang yung mga tao na gumagawa ng bagay nito, ang kanilang tunay na sinusugatan at pinarurusahan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Because the church is the body of Christ. When you begin peddling lies and deception, that is literally wounding the body. You are not only wounding the body, but you are mutilating the body. Once you mutilate the body, mauuwi yan hindi lamang sa sugat, mauuwi yan sa infeksyon, mauuwi yan sa kamatayan. Kaya napakahalaga po na ang bagay na ito ay ating maunawaan. Hindi natin pwedeng saktan ang sinuman. Hindi natin pwedeng sirain ang sinuman. Hindi natin pwedeng tangkilikin ang mga gawa ng kaaway sa loob ng iglesia. Yan po ang isang nagbabantang gawa ng kaaway sa ating buhay at sa ating iglesia. Kanina nasabi ko na pagkawala yung pinuno, delikado yan. Di ba? Ano mang uri ng organization, meron certain amount of risk involved pagkawala yung pinuno. Kaya nga sabi natin, magtatalaga tayo ng tagapamahala. At tayo umaasa na yung mga tagapamahala, yung mga itinalaga, ay kanilang tutok din ng buong puso ang kanilang mga tungkulin at gawain. Dahil ang tumawag sa kanila at nagtalaga sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sila'y bunga ng ating panalangin. Before we choose anyone, we always ask the Lord, Lord, sino ba ang worthy workers and leaders of the church? We do not just pick out from among the crowd kung sino ang ating pipiliing manggagawa sa gawain ng ating Panginoon. Hindi. Sila'y bunga ng prayer. Kasi ang nangyayari dito, ang namimili dito, Panginoon. Hindi kami. Kaya nga, magiging malakas ang gawain ng Panginoon at ligtas sa gawa ng kaaway kung ating mauunawaan ang kahalagahan ng iglesia. Mahalaga ang iglesia ng Panginoon, hindi lamang dahil ito'y kinatag ng Panginoon, hindi lamang dahil ito'y katawan ni Kristo. Ito'y kasintahang babae ng ating Panginoon. You have to consider the kind of relationship that exists between the Lord Jesus Christ and the church, na inihalin tulad ang relasyon ng Panginoon sa iglesia sa relasyon ng mag-asawa. Kaya nung una pa lang, binibigyan na ng diin sa Book of Genesis yung relasyon ng mag-asawa without understanding na ito'y may kinalaman sa iglesia. Sa binasa natin sa Ephesians, binibigyan ng diin dito, mga kapatid, yung relasyon ng mag-asawa. Dahil ang sabi dito, so husbands ought to love their own wives as their own